Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danilo Wamar at shoutout kay Leo Mer. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kalikasan. Tumanggaw si Malausi. Kung malumanay na gumalaw si Child Yu, inalis niya ang kamay ni Malausi sa kanyang balikat. Sa oras na ito, ang kanyang mukha ay mainit at malamig. Para sa kanya, si Ning ay maaaring isang kaibigan ng baboy, hindi kahit isang kaibigan ng aso. Pero kay Ning, siya. Hehe, kung ayaw niya, willing pa si Ning na tawagin siyang dad. Ang panganay na anak ng pamilya Ning, ngunit ang ilaw ng pamilyang Ning ay gustong tawagan ang ama ng isa pang binata sa publiko. Ito ay dapat na isang malaking insulto sa nakaraan, ngunit ngayon, hindi ito iniisip ni Ning Ruyo na isang kahihiyan, ngunit isang pinakamataas na karangalan. Makukuha ng gayong Diyos na tao ang lahat ng kanyang pamilyang Ning, hindi pa banggitin ang kanyang ama at lolo. Si Ning Ruyo ay hindi na mag-iisip pa, kahit isang segundo. Matapos marinig ito, nagkatinginan sina Zusan at Master Lu at ngumiti. Halatang sumang-ayon sila sa sinabi ng kanilang anak. Ngunit ang iba ay ganap na hanggal. Sino si Child Ruyo? Iyan ay isang matunog na batang bayani at isang bituin ng atensyon. Mga young masters, hindi masyadong masasabi na ikaw ay may marangal na katayuan at ikaw ay magalang sa libu-libong tao. Maaari bang maging isang malaking tao, sa sandaling ito, ngunit sa isang hindi kilalang maliit na puting mukha na tatawaging tatay? Ito ay fucking out sa linya. Anong pinagsasabi mo, anak Ruyo? Kakaibang tumingin si Malausi kay Child Ruyo, pinakain ka na ba ng kahit anong gamot ng batang ito? Halimbawa, malamig na sumangot ang young master na si Yu, napakatino ni Ning. Si Ning pa rin ang pangungusap na iyon. Kung gusto mo siyang hanapin, ito ay huwag pansinin ako at ang buong pamilya Ning, hindi banggitin ang 10 milyong amethyst lamang. Kahit na ito ay 10 milyon, hindi kukurap si Ning. Sa sandaling sinabi ito, 10,000 tao ay tahimik at sama-samang mga hanggal. Ngumiti si Aaron kay Ning Ruyo para ipakita ang kanyang pasasalamat. Tumanggaw si Ning Ruyo para magpakita ng maliliit na bagay. Shit, ano ba yang batang yan? Oo, bagamat laging magalang si Child Ning, alam ng lahat na kaibigan siya ng isang maginoo sa sinuman at kasinggan ng tubig. Mahirap talagang sabihin ng lantaran. Mukhang malas si Malausi ngayon. Parang naprovoke niya ang ilang malalaking tao. Ito ay 10-10 milyong mga kamay, at kahit na mayroong mga tao na direktang naglalaro sa ilalim ng numerong ito. Ang taong ito ay hindi isang marangal na tao o isang makapangyarihang tao, at hindi siya maaaring mapuko. Malausi ay kaawa-awa. Siya marahil hindi ko pangarap na makihalubilo sa daan-daang metro kwadrado ng underground black market sa loob ng mga dekada, ngunit sa wakas ay naprovoke niya ang isang tao na hinding-hindi niya dapat pukawin. Ang isang grupo ng mga tao ay bumulong at tumingin sa Aaron ng walang nakaraang pangungutya, ngunit takot mula sa kaibuturan ng aking puso. Si Malausi at ang kanyang barkada ay ganap na hanggal sa oras na ito, gusto nilang bigyan ng pressure si Child Ruyo na hayaan siyang umatras, ngunit sino ang nag-akala na ang balak ay aabot sa puntong ito? Nagkatinginan siya. Nang makitang mali ang sitwasyon, nakatitig lamang si Malausi sa isa't isa kasama ang isang grupo ng magkakapatid. Pagkatapos ay nagpaalam siya sa kanyang ulo at sinubukang tumakas. Gayunpaman, bago gumawa ng ilang hakbang, isang malaking tiyan na parang bundok ang nasa harap mismo ng isang grupo ng mga tao tulad ni Malausi. Naglakad lang si Malausi. Hindi niya inaasahan na magiging ganito bigla. Ilang beses siyang nadapa ng makatama. Kung hindi siya hawak ng kanyang kapatid sa likuran niya sa oras, natatakot akong mahulog kaagad si Malausi at mabaligtad ang kabayo. Gayunpaman, kahit na,
isang grupo ng mga tao ang naaliw. Itinaas ni Malaosi ang kanyang mga mata at tumingin. Sa oras na ito, walang ibang hamarang sa kanila. Ito ay ang tagasunod sa paligid ng Ruyu Child. Baboy-san, matatangkad at malalaki ang mga paninda, kahit kumpara sa mga tao ng angkan ng demonyo. Napakalaki nila, muntik na niyang harangan ang labasan. Ano ang ibig sabihin nito? Anak Ruyu, tumingin si Malaosi kay Ruyu na nagtataka, hindi kailanman nakikipagkaibigan si Child Ruyu sa iba at tinatrato lamang niya ang mga tao ng may kagandahang loob. Ngayon, ang kanyang mga nasasakupan ay biglang gustong magkaroon ng panibagong buhay, na talagang palaisipan sa kanya. Alam ninyong lahat na hindi gumagawa ng masama si Ning sa sinuman, maghiliw na ngumiti si Ning Ruyu. Gayunpaman, palaging may mga eksepsyon, ang ilang mga tao ay hindi maaaring magalit sa iyo. Gusto mo ba siyang hanapin? Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Bumagsak ang mga salita, tumingin sa kanyang mga mata ang batang si Ning Yu. Ang tatlong baboy ay walang pakialam sa 3 o 7 o 21. Nang gumalaw ang kanyang malaking kamay, diretso niyang binuhat ang matandang masiheng. Gusto lang lumaban ng ibang mga kapatid, ngunit si Mr. Lu, ang martial master, ay direktang nagdala ng ilan sa kanyang mga tauhan na may mga espada sa harap nila. Hindi tanga ang ilang magkakapatid. Panoorin lamang nila si Malaosi na karga-karga ng baboy na san sa kanilang mga balikat. Ning Ruyu, anong ginagawa mo? Sinasabi ko sa iyo, mas mabuting ibaba mo ako kaagad. Alam kong may mga kasanayan ang pamilya Ning mo, ngunit huwag kalimutan, ang malakas na dragon ay hindi pinipilit ang lokal na ahas, at ang aking Malaosi ay hindi nalinlang sa walang kabuluhan. Galit na umungol si Malaosi. Magiliw na ngumiti si Ning Ruyu, syempre alam kong hindi ka puting tanga. Ning never offends anyone, but if you offend this gentleman, you will yurakan ang mining family's grave. Don't mention that you are just a Malaosi with more than 20 brothers. Kahit na may general ka ng 10,000 tropa, ang pamilya kong Ning ay lalaban sa iyo hanggang sa huli. Kung gusto mo siyang hanapin, babalatan ko ang iyong balat. Halimbawa, biglang malamig ang boses ni Child Yu, kaya hindi nabawasan ang temperatura sa pinangyarihan. Halika na. Ang ikatlong baboy ay umungal at pinutol ang binti ng kabayo gamit ang isang kutsilyo. Pagkatapos ay pinahit niyang muli ang kutsilyo. Matapos ilabas ang karne, hinayla niya ang balat ng kabayo para balatan ito. Napasigaw si Malaosi sa sakit, at ang buong katawan ay lumalaban, ngunit sa ilalim ng tanikala ng baboy na san, kahit anong pagpupumiglas niya, nagpatato lang siya ng seda at hindi makagalaw. Bata Ruyu, mali ako, hindi na ako nangangahas. Please, bitawan mo ako, sakit. Alam ni Malaosi daw ang sakit sa sandaling ilagay niya ito sa kanyang katawan at mabilis na humingi ng awa. Inilayo lang ni Ning Ruyu ang kanyang mukha sa isang tabi at hinamak ito kahit kaunti, na may mahinang pagngisi sa mga sulok ng kanyang bibig. Puriin mo. Sa isang malakas na ingay, isang malaking piraso ng balat ng binti ang pinunit ng ikatlong baboy. Lahat ng nasa eksena ay hindi napigil ang magpaalam sa kanyang ulo. Nakakalungkot talaga at hindi ko kayang masaksihan. Halos himatayan si Malaosi sa sakit, ngunit wala siyang pakialam sa sakit sa oras na ito. Bigla niyang naalala kung sino ang pangunahing Panginoon. Nagmamadali niyang binago ang kanyang bibig at sinabi kay Aaron, Lolo, pakiusap, iligtas mo ako, ililibre mo ba ako? Nang marinig ito ng kanyang kapatid ay agad niya itong naaninag. Sumugod siya sa Aaron, lumuhad at diretsyong lumuhad. Lolo, our dog eyes don't know Mount Tai. I don't know your dignity. We really deserve it. Please let our brother go, Lolo, regardless of villains. Oo, Lolo, kung may gusto ka sa hinaharap, sabihin mo lang sa ating mga kapatid, gagawa ang aming mga kapatid ng baka at kabayo para sa iyo. Lolo, pagbigyan mo na kami. Kung tutusin, ang mga taong ito ay parang bawang. Paano sila magkakaroon ng dating prestihiyo? Tiningnan ni Aaron ang mga lokal na ruffians na ito, pagkatapos ay itinaas ang kanyang mga mata at tumingin kay Child Ruyu, lahat ay masaya na pumunta dito. Sana Child Ruyu, Master Han, hindi mo na kailangang magsabi ng marami. Baboy, 3, hayaan mo na ang mga tao.
Mabilis na itinaas ni Ning Ruyo ang kanyang kamay at ayaw man lang magsabi ng dalawang salita ni Aaron. Oo, Master Han. Ang tatlong baboy ay walang pakundangang nagbigay ng malakas na tunog, plop, at direktang itinapon si Malausi sa lupa. Agad na gamulong si Malausi sa lupa na parang puting. Pagkatapos ng ilang mga bilog, ang sakit ay gamulong sa buong lupa. Gayunpaman, kahit na gayon, maaari lamang niyang kagatin ang kanyang mga ngipin, malata. Gamulong at umakyat sa Aaron, sumamba at lumuhad, salamat, lolo, salamat. Sa tulong ng isang grupo ng mga kapatid, mabilis siyang umalis sa pinangyarihan. Pagdating sa pangatlong baboy, nagkunwaring itinaas ang kamao ng pangatlong baboy na naging dahilan upang malambot at baluktot ang mga binti ng barkada na muling nagpatawa sa eksena. Ngumiti sa isa't isa sina Aaron at Ruyu, dahan-daang lumapit si Ruyu, Master Han, it's really fate, I didn't expect to meet you here, Han. Who dares to be a master? Ngayon lang magpasalamat kay Kuya Ning sa tulong niya. Ngumiti si Aaron, okay. Pagkatapos ay buong tapang na tinawag ni Ning Mo si Kuya Aaron, tapos, biglang dumilim ulit ang eksena. Nang magliwanag na naman, may mga palakpakan sa gitna ng main stage, isang maitim na figura ang biglang tumayo sa pinakamataas na lugar. Biglang tinanggap ng maliit na templo sa lupa ang dakilang Diyos, at isang malaking karangalan ang dumating sa dalawa ng sabay-sabay. Bahagyang ngumiti ang anino, at pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumingon, na nagpapakita ng payat at kakaibang katawan. Parang lobo na parang Zorro, mga 1.6 metro ang taas, walang baywang na parang baywang, parang ulo ng fox na biglang tumubo sa pagitan ng baywang, at parang fox sa ibaba at lobo sa itaas. Blood ghost, shit, ang mga multo ng dugo ay laging lumalabas sa Imperial Space. Bakit sila pumunta sa bulwagan ngayon? Shit, ang laki talaga ng background ng batang iyon. First time sa underground black market natin na may ganyang specification. Shit, totoo namang hindi nagpapakita ng mukha ang mga totoong tao. Buti na lang at nagpigil lang ako at hindi na-provoke ang lalaking ito. Oo, wala akong iniisip. Bata pa ang mga tao at may ganoong kagandang babae. Kung wala silang kakayahan, paano nila maaakit ang ganoong kagandang babae? Nagbulungan ang isang grupo ng mga tao. Aaron pa rin ang core ng topic, pero 360 degrees nagbago ang ugali niya. Kung gaano kalaki ang pangungot siya noon, kung gaano kalaki ang respeto at inggit ngayon. Ang dakilang Diyos ay hindi, si Ning ay isang mortal lamang, kaya maaari. Magiliw na ngumiti si Ning Ruyo. Sinabi sa Jiang Ho na ang Child Yu ay marangal, magalang, bata at may pag-asa, at may malaking prestihiyo. Ngayon, nakakagulat na handa siyang yumuko sa harap ng bata. Pagkatapos ay tumingin ang lalaki ng fox at lobo kay Aaron at ngumiti, ako ay isang madugong multo, ang taiman ng underground black market. Nakita ko ang bata, ngumiti si Aaron at bahagyang itinaas ang kanyang kamay, you're welcome. Ito ay hindi isang lugar para pag-usapan. Janger, dalhin ka sa Imperial Space. Tungkol naman sa sales meeting, ito ang katapusan pansamantala. Tapos biglang nawala yung madilim na anino. Mabagal na tumango ang matandang duwende at ibinalita na tapos na ang auction ngayon. Pagkatapos nito, pinangunahan niya ang ilang magagandang babae at mabilis na naglakad patungo sa Aaron at iba pa. Distinguished guest, please follow me. Puno ng mga ngiti ang mukha ng matandang duwende, at halos bamyubula ang kanyang sigla. Sa likod niya, sinubukan din ng ilang babae na patawanin ang kanilang sarili bilang pinakamaganda, para maipakita ang kanilang pinakamagandang bahagi sa harap ng Aaron. Kahit alam nilang may mga kamag-anak siyang babae, wala silang pakialam. Pagkatapos ng lahat, ito ay lubos na sulit na magkaroon ng isang simoy ng tagsibol kasama ang isang malaking tao. Gayunpaman, sa kanilang pagkabigo, ang mga mata ni Aaron ay hindi tumingin sa kanila mula simula hanggang wakas. Sa ilalim ng patnubay ng matandang duwende, lumakad ang party sa buong bulwagan at lumabas patungo sa pinakaloob na silid. Dito sa underground black market, hangin man ng kutsilyo at dugo sa labas, o bundok ng mga patay na buto, gabi-gabi kaming magsusubasta. Ang biglaang pagsususpend ng auction tulad ngayon ay halos ilang dekada nang nawala, na ay sapat na upang ipakita kung gaano kahalaga ang aming host sa dalawang kilalang bisita. All the way, mabagal na sabi ng matandang duwende. Matapos dumaan sa bulwagan, maraming tao ang dumating sa isang itim na pinto sa dulo ng bulwagan.
Matapos sabihin ng matandang dwarf ang ilang kakaibang lihim na salita sa pinto, habang ang pinto ay lumalangit-ngit, ang matandang dwarf ay yumuko ng may paggalang, "Kumusta, mangyaring pumasok?" Kung ngumiti si Child Yu at bahagyang magalang, gumawa siya ng kilos ng paanyaya at sinenyasan si Aaron na mauna. Nakangiting tumugon si Aaron at hindi magalang. Inakay niya si Zoyaner sa pinto. Kahit na nakita na ni Aaron ang maraming palasyo, hindi niya maiwasang mamangha sa pagpasok niya sa entrance. Kung titingnan ang gintong brick at jadeware, parang isang gintong bahay na binuo sa ginto. Ang mga ukit sa jadeware ay pangkalahatan. Ang bahay ay puno ng mga perlas at kayamanan, na lubhang maluho. Malaki ang bahay. May 3 malalaking gintong upuan sa bahay. Ang mga ito ay semi-lying at eleganteng. Mayroong ilang mga kumot sa kanila. Pagtingin pa lang sa malayo, makikita na natin na talagang mahal ang presyo. Imperial Space, para sabihin ang totoo, kahit na ito ay talagang isang emperador, hindi ito maaaring magkaroon ng ganoong karangyang tirahan. Tulungan ang 2 kilalang bisita na maupo sa Jade Killing Chair. Nagutos ang matandang dwarf, at maraming batang babae ang nagmadaling pumunta kay Han Sanchen at sa anak na si Ruyo. Ang 4 na babae ay napaliligiran ng mga armrest at mga braso upang pigilan ang Buddha na tulungan ang isang naghihingalong lalaki. Noong Aaron's turn, nakita ni Zoyaner na napakalapit ng mga babae kay Child Ruyo at hinaranggan lang nila ang mga babae. Gusto niyang personal na tulungan si Aaron na maupo sa upuan. Halos kasabay nito, sa tuktok ng espasyo, nagsuot din ng bagong suit ang Fox at Lobo at dahan-daang lumabas. Dahil isa kang emperador, isa kang VIP ng black market. Ano ang maaari kong gawin para sa iyo sa pagkakataong ito? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!